Paganda na paganda. Buhay na buhay para kay Kristo. Amen! Hallelujah. Napakasarap po talaga magpuri sa Panginoon, di ba? Ang sabi nga nung isang awit, kung meron man tayong 1,000 buhay, ano daw? Hindi natin ipagkakain. Kaso isang buhay lang meron tayo. Kaya huwag natin po ipagkain sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Bless you all. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon ito. At ako'y patuloy na ibigyan ng kalakasan ng Panginoon na mga salita ng Panginoon na sabi ni everyone of us. Sabi nga, nagpapadala. Kung ganang aking lamang mga kapatid, napakahirap po siguro kayo naman, normal, diba wala nga kayo sakit eh. Diba? Yung mag-aaral ka ng salita ng Diyos, mag-ahanap ka ba pag nagbabasa ka ng Biblia? Hirap po. Pero minsan titignan din po natin mga kapatid. Sabi nga, always be blessed God, hallelujah, sa lahat ng oras. Sabi nga, kung ano man may nagsabi nga namin, kung ano may nararanasan natin, tingnan natin kung ano talaga yung nais ng Diyos na gawin para sa atin. Amen? Amen! Yung mga pagsubok, hindi naman naliligtas yan sa mga tao. Talaga nakatuon sa mga tao ang pagsubok. Mga problema, hindi po nawawala yan eh. Parang ayuda yan eh. Yung katapusan, maraming ayuda dumadating. Kaya lang, yung ayuda na yun, tayo ang magbibigay. Andiyan na lahat yung ayuda, yung puro bill. Ayuda yun. Praise God, hallelujah. Puri na Panginoon sa bawat buhay natin. At tayo patuloy na manalangin sa Panginoon. Samahan tayo ng Diyos sa oras nito. Pagkatunay, we cannot do nothing without God. Amen? At tayo'y maniwala na ang Diyos ay kasama natin sa kalagitnaan ito. At ang Diyos ay may gagawin sa buhay natin kung patuloy tayong makikinig sa Kanya. Amen? Praise God. At tayo patuloy na bibigyan ng kalakasan ng Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kami po Panginoon ay muli at dinako mo sa lugar na ito upang patuloy ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. At patuloy na makinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa hindi lamang, Panginoon, namin makinig ang mapapakinggan ng iyong salita. Ito, Panginoon, ay may isang katuparan namin sa aming mga buhay upang patuloy na maging malakas at makasunod sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon. At patuloy na langin ko, Panginoon. Tulungan at turuan mo po yung lingkod, Panginoon. Ang aking lamang, Panginoon. Wala po akong kakayanan, pero patuloy na akong umaasa sa iba na Espiritu Santo at ako'y nananalig at nananampalataya na ikaw ay aming kasama sa oras nito. To reveal everyone of us, Lord. Salamat po sa kalakasan na patuloy na ipagkakaloob mo sa amin kung ano man ang aming kakulangan sa iyong mga salita. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Okay na ba mga kapatid? Hallelujah. Minsan titignan din po natin ang ating mga sarili. We always evaluate. Sabi nga po, titignan po natin ang ating sarili. Tayo ba ay lumalakas spiritually? O baka naman nagda-down tayo? O mawawala ang ating spiritual life sa Panginoon? Ay bumababa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. May mga tanda tayong pag-aaralan. Tignan natin ang ating sarili. Baka ito nagagawa na natin. Tandaan po natin. Hindi natin napapansin. We are truly spiritually dying. Hallelujah. Meron po rito sinasabing 7 signs of spiritually dying. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tignan po natin ang ating sarili. Pag ito ay ating nararanasan na Panginoon, mga kapatid, ang mga bagay na ito, nalalayo na po tayo sa ating Diyos. Kasi siya lamang ang bibigay sa atin ng lakas. Sinasabi nga ng Biblia. Sabi nga po,
The seven signs of spiritually dying. Ano po yung number one? Titignan po natin. Ano po yung number one? Lack of prayer. Ano ba yung lack? Kakulangan. Minsan may kulang na tayo. Kulang tayo sa pananalangin sa Panginoon. Kaya po, pag ito po ay nararanasan na natin, nanghihina na po tayo. Kasi ano po sabi ng Biblia? Ano po sinasabi ng Biblia? Sa 1 Thessalonica 5:17. Palagi kayong mananalangin. Kaya nga. Kaya yung number one, lack of prayer. Titingnan po natin ang ating sarili mga kapatid. Baka nagkakaroon tayo ng kakulangan sa ating pananalangin. Kaya, ilang beses ba tayo manalangin sa isang araw? Yung pagkain, alam natin eh. Yung pagkain, kung titingnan po natin, yung pagkain, kalakasang physical po ang ibinibigay niyan. Pero yung panalangin po, spiritual na kalakasan ang ibinibigay sa atin. Kaya huwag po tayong makukulang, huwag tayong makakalimot na manalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Praise God! Ano number 2? Ano po ang number 2? Lack of reading the Bible. Nakakalimutan na, kulang na tayo sa pagbabasa ng Biblia. Busy na po tayo sa mga gawain sa bahay o anumang mga bagay. Hallelujah. Kaya nakakalimutan na natin, nagkakakulang na tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ano po sinasabi sa Joshua 1:8? Ano po bilin, sabi ng Biblia? Huwag ninyong kaligtaan, basahin ang kautusan. Paghulay-hulayan mo araw at gabi upang matupad mo ang nasasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan po natin mga kapatid. Ito po sinabi, sabi nga lack of reading Bible, pero sinasabi ng Biblia, huwag po natin kaliligtaan basahin ang salita ng Diyos at pagbulay-bulayan pa araw-gabi upang maunawaan natin ang salita ng Diyos at may sa katuparan natin sa ating mga buhay. Hallelujah. Ito nga po natin, sinasabi ko lang natin, ito yung mga bagay na mararanasan natin kung bakit na nanghihina na ang ating spiritual life. Hallelujah. Lack of prayer, lack of reading Bible. Hallelujah. Number 3, ano na po mararamdaman natin? Number 3. Hallelujah. Number 3, ano? No time to go to church. Hallelujah. Wala na tayong panahon magtungo sa iglesia ng Diyos. Hallelujah. Na hindi natin nalalaman na ito pa rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan pag tayo ay patuloy na nagtutungo sa iglesia ng Diyos. Hallelujah. Ano sinasabi po dito sa Hebreo 10:25? Ano po sinasabi sa Hebreo 10:25? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen mo ba? Amen. Hallelujah. Kaya tandaan po natin. Minsan na nagiging matamlay na tayo. Ang dami na natin pagkukulang mga kapag. Ito na yung mga sign na yung pananampalataya natin sa Panginoon ay bumababa na. You are dying spiritually. Kaya, minsan okay lang. Minsan yung wala na okay. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos. Huwag na huwag mong kaliligtaan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pagkat sinabi, ang pagtungo at bawat pagtitipon ng ating Panginoon. Number 3 na po yan. No time to go to church. Number 3. Number 4. Does not prioritize God. Hindi na natin priority ang Diyos. Hallelujah. Diba? Hindi na priority ang Panginoon sa buhay natin. Iba na yung priority natin eh. Pero sinasabi ng Biblia, sa Matthew 6:33, seek ye
first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kalakasan pa rin ang binibigay. Huwag po natin kalilimutan. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang kaharian ng Panginoon. Bawang lahat ng bagay ay dadagdag niya sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, pag nararamdaman mo na yan, ba, sabi nga po, patuloy tayo manumbalik sa Diyos. Hindi na masaya. Pag araw ng linggo, hindi na tayo masaya. Sabi nga po, dapat pag araw ng linggo, masayang-masaya tayo. Dahil ito ang araw ng Diyos na binigay sa atin. Amen? Praise God! Maaari nga, kasama natin ang buong pamilya natin para sa sambat magpupuri sa Diyos. Hindi lamang physical na kalakasan ang binibigay sa atin ng Diyos, kundi spiritual natin pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Ano na number tayo? Number 3? Number 4? Number 5 na tayo? Binibilisan lang talaga. Ha? Ano na yung number 5? Ano na yung number 5? Number 5. Excited in worldly things. Mas masaya na tayo sa mga bagay sa sanlibutan. Kasi nga, wala na. Sayang na ang ating pananampalataya. Okay lang. Mas excited tayo sa mga gawain dito sa sanlibutan. Pero ano sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi sa Romans 12:2? Ano sinasabi sa Romans 12:2? Do not conform in this world, but to renew our mind. Sabi nga, huwag na po tayo makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi baguhin na natin ating pag-iisip sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya excited na tayo. Huwag tayo makikiayon. Kung ano mang ginagawa dito sa sanlibutan ito, sabi nga po, huwag na tayo makiayon sa kanila. Pagka tayo mga anak na ng Diyos. Amen? Hindi masama. Sabi nga po, hindi masama makisama sa kanila, pero ang masama ay ang mapasama. Sumama ka sa kasamaang ginagawa nila. Amen? Amen. Kaya tandaan po natin ang mga bagay nito. Ano na tayo? Number 5. Tandaan po natin lahat yan. Tingnan natin sa ating sarili. Ba, tayo ba'y nawawala na talaga sa ating pananampalataya sa Diyos? And number 6, ano? Ito, talagang marami na eh. Talagang ano na eh. Wala, tamandahan na eh, di ba? Ano number 3? Full of excuses. Marami na tayong dahilan. Di ba? Naalala ko yung talagang sinare sa atin dito, yung sa banquet, yung mga imbibitahan ng Diyos. Ang dami na excuses. Ganun tayo. Tandaan po natin, kakidiban ninyo natin nakikita kung bakit pag araw ng linggo, para araw ng Panginoon, doon pa marami tayong gagawin, marami pa tayong mga nagaganap, parang pinipigilan tayo. Kaya ang gagawa ngayon tayo na excuses. Hindi naman na, sabi nga, okay, first, second, wala, basta huwag lang tayo mawala sa Panginoon. Okay. Yung excuses naman natin reasonable naman di ba? Okay lang sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Number 6 na. Lastly na tayo. Number 7. Ano po sinasabi sa number 7? Ano sabi? No interest in serving God. Kaya wala po tayong interest na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Nawawala na ba ang interest natin sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid? Ha? Dapat, kung sabi nga, yung binasa natin, dapat kabaliktaran po yun. Nagkakakulong na tayo ng prayero. Huwag po tayo titigil sa pananalangin. Yung pananalangin ka, hindi po basta pananalangin to. Ang pananalangin po, ang tunay na paglapit natin sa Panginoon. Ang pananalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Gusto ng Diyos na kausapin tayo sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sinasabi ng Biblia, panalangin tayo lagi. Anong problema mo? Sabihin mo sa Panginoon. Tutugunin ka ng Diyos. Hallelujah.
interesting serving God. Sabi nga, bakit gano'n? No? Pero kung tayo talagang malakas sa Panginoon, tuwa tayo na maglilingkod sa Diyos. Pero na nakita ko dito yung serving God, minsan hindi naman tayo talaga natin. Sabi nga po dito, we cannot serve two masters. Diba? The same two masters. Tama yung makikita. Sa Matthew, sa Matthew 6:24 tingnan mo. Matthew 6:24. Sabi nga po, we cannot serve two masters. Sabi nga po, hindi tayo makakapaglikod sa dalawang Panginoon. Iiwanan natin ang isa at paglilingkuran natin ang isa. Kaya, sabi nga po, we must interest to serving God. Hallelujah. Sa lahat ng bagay. Yung ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, dapat alive na alive po. Dahil talagang gustong-gusto natin sambahin ng Diyos. Hallelujah. Hindi lamang po tayo umaawit sa Panginoon. Kaya tayo naririto. We are alive in God. Amen? Amen po ba? Amen! Pag ang maganda ng mga awitin na binibigay sa atin ng Panginoon, dapat yung minemeditate po natin habang kinakanta natin. Kinakausap natin ng Diyos. Bakit po dapat gawin natin? Huwag kang papayag na hindi mo maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Ganun po yung lingkod sa Panginoon. Ako po ganun. Lahat ang inaawit natin, dinadama ko po yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi nga kung meron nga tayo 1,000 buhay, hindi mo natin. Yung isa nga, hindi pa natin maibigay sa Diyos. Diba? Yung isa, ibigay natin fully sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ang mga bagay na ito. I-remind natin sarili kung tayo po ay talagang nawawala na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag niyong kakalimutan. Ano ba ang ano unang-una? Lack of prayer. Kulang. Pag-isip mo pa lang sa umaga, pray, di ba? Sino hindi nananalangin dito pag-isip sa umaga? Siyempre, walang magtataas ng kamay. Diba? You and God only, sir. Pagdilat na pagdilat ng mata mo, ang nahanap kagad ang mata mo. Cellphone. Bakit cellphone? Titingnan yung oras. Nung makita ang oras, maga na pala, tanghali na, tatayo ka na. Nakalimutan mo na pala magpasalamat sa Panginoon. Just pray the Lord. Lord, thank you. Just always say, Lord, thank you. Pag dilat ang mata mo, Lord, thank you. Bakit? Kasi may buhay ka at lakas. Huwag po natin kalilimutan yan. Just always say, Lord, thank you. Even pagdating ng gabi, matutulog ka, thank you pa rin. Salamat sa maghapon, naranasan mo, Panginoon. Pag-iingat, proteksyon na ating nararanasan sa panahon ito. Di ba? Kaya dati sinabi nga, lagi tayong mananalangin. Sabi, Pastor, nananalangin naman ako eh. Pag ano? Pagkakain. Oo, hindi masama, di ba? Talagang mananalangin tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya. Huwag naman pagkakain lang tayo mananalangin. Kaya pagpasalamat natin dahil may pagkain tayo, dahil yan binigay ng Diyos para sa atin, para kasalakasang physical, di ba? Pero huwag natin kalilimutan, kaya parati tayo sinasabi, huwag tayo makakalimot manalangin, parati tayo mananalangin. Kasi kalakasang spiritual ang ating hinihingi sa Diyos. Amen? Diba? Wala tayo. Hindi mo nga napupunay mo pagkatapos ng manalangin, pagtayo mo, kahit anong gawin mo, masiglang magsigla ka. Bakit? Dahil nakausap mo ang Diyos. Amen sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang yun, di ba mga kapatid? Kung meron pantay, dapat pag natutulog ka, sabi mo yung Bible mo sa iyo. Minsan mag-remind ng Diyos, may bibigay sa iyo yung salita ng Panginoon. Basahin mo. Basahin mo. Kung ano yung nilagay sa isipan mo ng Diyos, yung verse, kasi matagal na tayo nagbabasa ng Biblia, may ipapaalala at ipapaalala ang Diyos sa atin. May ibibigay ang Diyos na verse sa atin. Kaya kung katabi mo ang Bible mo, tumayo ka at basahin mo at i-meditate mo para maunawaan mo. Amen? At makikita mo, masiglang magsigla ang buhay natin sa paglilingkod sa ating Panginoon.
pag nagawa po natin ang lahat ng bagay nito para sa Diyos. Hindi natin ipagkakait ang ating buhay para sa pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga po sa Lucas 1:37. Conclusion natin. For no words from God will never fail. Sabi nga po dito sa Tagalog, there is, sa ibang translation, for with God, nothing is impossible. Wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng bagay kayang gawin ng Panginoon. Amen? Kaya sa lahat ng bagay na nararamdaman natin, nararanasan natin, walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Hindi nga lang natin alam, sabi nga, hindi nga natin alam ang buhay natin. Pwede, sabi nga po, yung panahon na hindi natin alam eh. Buhay pa kaya, alam na natin. Pero ang Lord, lahat ay alam niya. Walang imposible sa Panginoon. Lahat kaya gawin ng Diyos. Amen po ba? Gusto mo ng kalakasan, lahat ng ginagawa natin, gawin natin para kay Kristo. Amen? Kasi minsan ginagawa lang natin mga bagay nito para lang sa ating sarili. Huwag po natin kalilimutan na sinasabi sa Philippians 4:13. Ano sinasabi sa Philippians 4:13? Alam na niyo mga kapatid, di ba? Alam niyo na yan. Eh, naunawaan po ba natin yung Philippians 4:13? Sinasabi rito, I can do all things to Christ Jesus, who strengthened me. Kaya sa Tagalog po ito, magagawin ko ang lahat ng bagay para kay Kristo. Dahil si Kristo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen? Gawin lang natin ang gawin ang lahat ng bagay para kay Kristo. Makikita po natin. Philippians 4:13. Philippians 4:13. Kapatid, dahil ito. Alam mo kanina pa, kahapon nang nag-aaral ako, sabi ko, tatayo ako para sa iyo. Patuloy ako tatayo. Kung ano yung mga salita mo, binibigay mo sa akin, ibabahagi ko sa kanila para patuloy din sila magkaroon ng kalakasan ng kanilang pananampalataya. Amen? Sabi nga natin, play it. Sabi nga, gawin natin kung anong gusto ng Panginoon. Yes. Yes. All things for good, sa Romans 8:35. All things for good who love God. Lahat ng bagay ay magagawa natin sama-sama dahil kay Kristo. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Naway na-remind tayo sa ating mga sasalita ng Diyos ay binigay sa atin. Baka meron na tayong nagagawa, mga kapatid. Magpatuloy tayo maging malakas sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ayan na. Masigla na tayong mananalangin sa Panginoon. Dapat kasiglahan tayo. Hindi lang ang Biblia, hindi lang natin binabasa yan. Dapat yan, nini-meditate mo. Kaya ako sinabi sa inyo, minsan talaga, sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya itabi mo sa tabi mo ang Biblia. Pag may pinaalala ang Diyos, basahin mo at iwatig na sa iyo kung ano ang ibig sabihin ito. At patuloy na bibigyan ng lakas ng Diyos. Hallelujah. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak para sa Panginoon! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Nakakahinayang eh. Kasi every Sunday, merong mensahe ang Diyos sa atin ng bago para kalakasan natin. Amen. Sige po tayo manalangin. Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon. O dakila yung Diyos sa mga Panginoon. Panginoon, maraming salamat po
sa iyong mga salita na ipiniwatig mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, hallelujah, na hindi kami magkulang sa lahat ng bagay na pinaalala mo sa amin, Lord God. Patuloy mo bigyan ng bawat isa sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, Lord. Hallelujah, Lord God. Ito po, Panginoon, ay patuloy namin dadalangin sa iyo, Lord God. Hallelujah. Pagkat sa pamamagitan na yung mga salita, O Diyos, tuloy, Lord God, hallelujah, nagpapaalala ka sa amin, Panginoon, upang patuloy kami mayroong kalakasan, Panginoon, hallelujah. Kami nakatayo kung ikaw ay dadating, Panginoon, hallelujah. Ay haharap kami, Panginoon, na masaya, Panginoon, sa iyo, harapan, Lord God. Mayroong katapatan. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito, Lord God. Even na aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa oras nito. Samang sila naroon, Panginoon, patuloy mo silang palakasin, Panginoon, sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. At paalala mo, Panginoon, ay yung protection mo siya po aming dalangin. Ano man ang kanilang ginagawa sa oras nito, Panginoon, patuloy mo po sila pagpalain sa kanilang ginagawa. Hallelujah. Ikaw po nakakabad sama sila naroon. Ang dalangin lang po namin, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon. Ang iyong pag-iingat at proteksyon ay patuloy po namin maranasan at maranasan din po niya. Salamat po sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan Panginoon ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Praise God. God bless you. Praise God. So, bilis ang panahon, mga kapatid, ano? Minsan, titingnan natin kung bakit mga mensahe binibigay sa atin. Kasi nagpapaalala lang ang Panginoon sa atin. Kasi nga, baka nagkukulang na tayo. Kaya lacking everything to the Lord, hallelujah. Pero ayaw ng Diyos na mawala tayo. Kaya ito ay pinapaalala lang ng Diyos sa atin. Amen? Maging masaya tayo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Amen. Ano ba ngayon? First Sunday na? Ano? Alam ko, February pa lang. Sasabihin ko, February. July na, no? Lampas na sa kalahati. Lampas na sa kalahating tanong. Ang bilis. Kaya, yung ginagawa natin, huwag natin kalilimutan, mga kapatid. Ito patuloy na pinapaalala sa atin. This is not a traditional way of the Christian. Hindi po traditional itong ginagawa natin. Ginagawa po natin ito